Okay, update tayo sa BTC. At sa nakikita natin, medyo may pagka-pump and dump yung BTC, no? Na magkakaroon tayo ng pump, magkakaroon tayo ng dump, tapos magkakaroon tayo ng push up ulit, then isa na namang dump, at nagkakaroon naman tayo ng potential pump dito, no? So, actually, last 2 days ago ata ito, no? Nag-trade ako ng short dito. Nag-trade ako ng short. Ang problema lang, medyo nagdagdag ulit. Medyo maaga ako nagdagdag. So, nag-drop na siya, no? Nag-drop. Inabangan ko tong potential bounce na to. Nung nag-bounce dito sa mga bandang area to, nag-aabang pa ako ng mga banda dito. Nagdagdag ako ng medyo malaki na short. Then yung yung supposed to be profits ko dito sa mga bandang 35 o 36k area nawala kasi nabingwit ako dito, no. So nag-enter dito, nag-re-enter ulit pero nabingwit banda dito. Yan, nabingwit banda. So sayang naman, no. Pero okay lang. At least alam na natin na may potential na may pump and dump pa rin to. Kasi ayun lang yung kasi iniingatan ko dito, nasa resistance kasi tayo, no. So short, pero medyo yun nga napaaga ang dagdag ng short ko dito banda. Pero na weak up tayo dito. So ang stop loss ko dapat mga banda dito. Yan, stop loss ko mga banda dyan. Ang stop loss ko naging ganito na banda dito kasi malaking dagdag ko, no. So kaya labasan na bingwit ako, no. Then tsaka pa lang bumagsak. At ano to, no, 3 AM ata to. 12 AM to, no. So, nag-start, no. Ito, mga 1 AM pala, no. So itong wake up na to, doon ako nabingwit. So okay lang, stop loss lang naman yun, ano. Minimal loss, tapos bumagsak na siya. Okay, so sayang naman, pero ayun nga lang mapapansin natin, no, kasi meron tayong potential na bump and run pattern dito, no, na inaabangan natin na meron tayong mabagal na move up, move na uptrend, then biglang tataas, then biglang babagsak. Then kapag nakakita tayo ng potential lower high, ito may potential lower high na to, no. Pero di tayo nag-lower low at meron na naman tayong lower high dito, possible triple top to, no. Possible triple top. At ang kalabasan pwedeng bumagsak, no. So meron tayong signs, yung mga double top or triple top na hindi ma-break tong part na to. Pero at the same time, meron din tayong potential na ascending triangle dito, no. Ascending triangle na magkakaroon tayo ng 5 waves sa loob. 1, 2, 3, 4, baliktad pala, 1, 2, 3, 4, 5, at potentially mag-breakout, possible yun. Okay, so tinake ko lang yung chance ko dito, mali lang yung execution ko, no. So kadalabasan na bingwit. So anyway, besides pa dun sa potential na dalawa to, no, meron tayong potential bullish na breakout na ando dun pa rin yung yung targets natin sa 39 hanggang 41k. So double check lang natin tong no, ascending triangle na to. Actually, buray natin saglit para makita natin na mas maigi. So meron tayong neckline of some sort, meron tayong ascending triangle. So pag titignan natin ang target nito, dyan hanggang dito, kung magbe-breakout tayo, nasan tayo banda? Actually 42k ito, no. Kung magbe-breakout tayo, tama ba itong drawing ko? Hindi natin sure, no, kung tama itong drawing ko, pero potentially around 41k dapat yung yung maximum target niyan, pero pinapakita ng technical target mga 41,800, which is medyo lagpas dun sa natin. Pero ando dun siya, no, may technical target tayo papuntang around 41,800, no. Pero hindi ko masasabing perfect na mangyayari yun. Baka short tuloy. Baka kulang. Basically sa English, short. Baka kulang yung yung i-pump ng kakalabasan kung magbe-breakout, no. Kung titignan natin ang volume naman, medyo hindi valid yung ascending triangle na yun. Medyo hindi valid kasi pag may ascending triangle tayo, dapat ang volume nito habang papunta sa apex ng ng triangle, sa mas maliit na squeeze point na yon, dapat ang volume pabagsak. Pero nakakita tayo ng mga spikes sa gitna. Ito medyo malaking mga spikes na red candle to, no, na red volume. Titignan natin sa daily, medyo malaki tong spike na to, no, kumpara dito. So medyo hindi nagme-make sense
na humihina yung volume habang papalapit tayo sa breakout, no? Dapat humihina ang volume habang lumiliit to, no? Kasi konti lang ang magte-trades dyan sa mga area to, kakalabasan dapat. Okay? So, balik tayo 4 hours. So, merong news sa, no, sa Binance. Actually, bago natin pag-usapan, yung bearish side naman nito, nakalimutan ko. Control Z natin, para lang may balik ko. Yung na bump and run pattern, no? So, ito meron tayo dito, no? Mabagal na push up, then isang malakas na bump, then magkakaroon tayo ng bearish market structure na meron tayong isang bagsak, lower high, lower low, retest ng break, then tuloy-tuloy pababa. Okay, may potential na mangyari. Ito, muntik na to, no? Muntik na. Meron tayong nakikita isang mabagal, isang malakas na mataas agad, isang malakas na bagsak, then yung potential lower high. Ito, no, dito pa nagkaroon ng isa pang lower high pa ulit. At potentially baka bumagsak to. Kaso hindi tayo nag-lower low dito sa part na to, no? Yan, hindi tayo nag-lower low. So, ando doon yung idea ng bump and run pattern. Hindi pa natin nakikita yung confirmation. Okay? Pagpasensya niya pala yung boss ko, medyo clogged pa rin yung yung ilong ko. Yung pagitan ng lalamunan ko at ng ilong ko, medyo may parang feeling ko parang may tuyong sipon. Medyo sinisipon pa rin ako, medyo may sakit pa rin ako, pero update tayo ng konti. Okay. At ang kakalabasan nito, no, may potential na pagbagsak kung magbe-break tayo dito, no. Hindi pa natin nakikita tong break na to. Yan, hindi pa natin nakikita tong break na to, ha. So kailangan natin mag-ingat. So dito, no, diyan sa part na yan, or potentially baka dito sana kasi di pa nangyayari. Kaya ako nag-short dito kasi ando doon yung yung idea na pwede tayo mag-drop, okay? Or mag-breakdown. Makikita natin sa volume, palakas tong volume na ito, no? Palakas tong volume. Pero since meron tayong parang news ata about kay CZ Binance, no? Mabilis lang, no? Di ko rin kasi actually masyadong alam yung nangyayari. Pero sa nakita kong parang pwede natin masabi, parang summary na lang siguro. I-google nyo lang kung anong meron dun sa kay CZ Binance. Nag-step down na si CZ, ano ba pangalan niya? Jiaopeng, nakalimutan ko. Basta CZ, hindi ko alam bakit CZ, no? CZ Binance. Nag-step down sa CEO at meron tayong panibagong CEO sa Binance. Nakalimutan kong pangalan ng panibagong nating CEO, pero ang importante si CZ, no, nag-plead guilty. Pag sinabi natin plead guilty, actually nagko-confess na guilty siya, okay? So hindi siya, di ko masabi kung nahuli ba siya or ano, pero pag sinabi natin plead guilty, ibig sabihin more like kino-confess niya yung crimes niya, no? So meron siyang violation, money laundering violation, no, ito. So ang parang pinaka-summary na naintindihan ko dito voluntarily ata na si Changpeng Zhao. Kaya CZ, okay. Changpeng Zhao na merong some sort of money laundering violations ang nangyari, no? At ang kinakalabasan, meron silang parang some sort of KYC, know your customer problem, no, na kinakalabasan. May mga potential na mga taong hindi dapat nakakapasok ng Binance na-approve ng Binance ang nakakalabasan. Potentially baka pwedeng mga drug dealer, mga terorista, mga kung ano pang mga kriminal pwedeng makapasok sa Binance na pwede mag-launder ng pera. Pag sinabi natin money laundering ang kinakalabasan, tinatago ang pera sa Binance para sabihin natin, para hindi, kasi parang suspicious money no? Na kapag meron kang biglang malaking source of pera, may malaking ang pera na hindi mo ma-explain sa gobyerno kung saan mo nakuha. Kasi posible na galing sa pagnakaw, posible na galing sa kahit anong klaseng krimen na hindi mo ma-explain kung bakit, paano ka nagkaroon ng, sabihin natin, 1 milyong piso, pero ang
day job mo, monthly binabayaran ka lang ng ng mga bandang sabihin natin 30k kunwari, sabihin natin ano ba tawag doon sa trabaho yon, call center agent. Actually medyo malaki na yun, no? 30k, tama ba? Hindi ko alam nakalimutan ko na pero yun nga, sabihin natin call center agent, pero paano ka nagkaroon ng 1,000,000 ng sabihin natin ng within 1 year, sabihin natin, o kaya within 3 years, no? Hindi ka makakabuo ng 1,000,000 ng trabaho mo, ganun lang, no? Na unless may business ka. Pag hindi mo pinakita yung business mo or wala ka palang business, paano ka nakabuo ng 1,000,000 unless kung meron kang pamana. Kung wala kang rin naman pamana, wala kang pagkukunan. So ang gagawin ng mga kriminal, ilo-launder yung pera. Tatago nila ang pera sa mga hindi masyadong madedetect or parang kung nanood kayo ng Breaking Bad, no? Tipong $1 million yung nakukuha nilang pera sa drugs. Tapos ang gagawin nila, i-launder ang pera sa laundry. Sa laundry, yung laundry business actually, which is medyo nakakatawa kasi naglo-launder ng pera sa anong tawag dito? Paglinis ng mga anong tawag dito? Laundry ba yun o car wash pala yun, sorry. Car wash pala. Di pala laundry yun. Sasabihin ko sana yung mga laundry machine, mga ganon. Car wash pala yung sa Breaking Bad, nakalimutan ko. Pero nga, ang ginagawa, i-claim nila na galing yung pera nila. So, paunti-unti nila nilalabas yung criminal money papunta doon sa business na i-claim nila. Itong pera na to galing sa business na to. Pero in actuality, yung pera na yun ay galing sa drugs, parang ganon, for example. So, money laundering. So, ginagamit ang Binance ng mga potential criminals as lugar para malaunder yung pera na potentially galing sa drugs, potentially sa pagnakaw, potentially galing sa funds sa terrorist shit, mga ganon, di ko alam. So, ang pinaka krimen daw ni CZ Binance sa pag-confess niya, may potential na na-allow niya ang mga ganong klaseng tao, mga potential na criminal na allow niya, at ang kinakalabasan nagkakaroon ng potential violations sa Money Laundering Act. Okay? So, delikado yun, no? Delikado yun kasi maraming taong pwede ring iwas sa tax, no? Nakakaiwas sa tax kasi sabihin natin meron per year 1,000,000 yung kinikita mo, pero ang i-claim mo lang sa gobyerno, sabihin natin mga 500k lang yung kinikita mo per year, no? So ang ginagawa mo, tinatago mo yung 500k sa Binance, kunwari yung extra 500k, para ang tax mo lang itatax lang yung 500k na hawak mo. Yung extra 500k nakatago, walang tax yun ang labasan, no? Parang ganun yung isa sa mga examples ng money laundering, no? So, krimen yun ang kalabasan. So, may nanghaba ng explanation ko, no? Pero, so far, ayun pa lang ang pinaka main crime ni CZ. Di ko sure kung meron pang iba. Hindi ko masyado ginugel, hindi ko masyado na double check. Pero, ayun nga, meron din siyang mga hindi siya nag-a-adhere sa mga ibang policies ata or ibang rules ng ano ba tawag dito, ng SEC ba to o US government, di ko rin sure. Yellen, nakalimutan ko, pero parang no, importanteng tao to, nakalimutan ko lang kung ano siya. So basically meron ng ang Binance, panibagong CEO, at lahat daw naman ng yung mga tipong pag-try ano man tawag dito, pag-try na medyo hindi sumunod ng Binance sa law, ang claim nila para daw sa safety ng mga users, no? Kasi medyo
controversial kasi yung ano no, yung government sa cryptocurrency, kasi kapag cryptocurrency dapat ano no, kailangan labasan parang free money, dapat kahit sino may access most likely, parang ganun, or hindi siya regulated. Pero at the same time, sa government, kailangan may mga sets of rules or mga law na kailangan sundan. So, saan yung parang borderline ng, ng kailangan may say ang government sa crypto? Kailan naman yung masasabi natin na may financial freedom kapag nasa pag nasa side naman ng crypto? Hindi natin sure kung alin doon. So medyo nakakalusot si Binance, si CZ rin, no, na medyo nakakalusot sa mga yung pinapatawag siya or kino-call out siya, medyo nakakalusot siya minsan doon. May mga loophole. At isa dun sa mga loophole na yan, may possibility ng money laundering or kasi medyo may pagka-marketing marketing strategy rin yan para sa Binance, na sila ang pinaka magiging malaking type of exchange, na kapag mas maraming nagagamit ng Binance, mas maraming magtitiwala sa Binance ang kalabasan, no? Parang FTX lang naman, no? Pero sa FTX kasi iba ang FTX, no? Ang FTX mas scam, no? Mas scam sa FTX. So potentially kaya tayo nagkakaroon ng gantong dump na yun, no? Kasi medyo natatakot din ang mga tao, baka biglang bumagsak ang Binance, no? Pero ang kiniklaim naman ng Binance hindi raw naman na tawag dito, wala namang user funds ang nagamit, at ang pinaka rason kung bakit may mga times na tinatry nila medyo ano ba tawag dito, paano bang wording dito, na medyo hindi sumunod sa batas para daw sa customer, para sa mga customer, no, at safe daw ang customer funds, ay ng pinaka-rason daw. So hindi natin sure kung totoo, baka pwedeng totoo, kasi nakita ko rin sa Twitter, no, marami tao for some reason, sa post ni CZ Binance, wala nga lang dito, kasi kapag binuksan ko yung Twitter ko, makikita nyo kung yung pangalan ko. Ayun nga, pag nakikita natin pag check nyo sa Twitter, actually maraming natutuwa kay CZ na ipapasalamat pa actually na pinrotektahan daw ang users, no? Kasi ang government tinatry parang i-regulate siguro si Binance, hindi natin sure, pero tinatry naman ni Binance na hindi mapa-regulate, kasi ay ang pinaka-meaning ng decentralized money, kasi no, walang control ang gobyerno. So ay lang yan siguro, no. So kailangan natin, no, di ko sure kung importante malaman ba natin to. Alam lang natin na merong hindi na si CZ Binance or si Changpeng Zhao ang CEO, nag-plead guilty siya, no. So tingnan natin yung BNB actually. BNB USDT or USD. So makikita niyo yung BNB medyo nagpa-plummet, no. Matinding drop to, no, within one day to. So mula dito hanggang dito 17 or 18% na drop, no. Kahapon lang to, no, kahapon. So actually di pa pala kahapon to, maggagabi ata to, no. Oo, tama, kasi natandaan ko yung may nag-i-stream mga bandang 2 AM na mag-aano na si Cizraw, step down as CEO. So biglang nag-dump, no. So medyo hindi natin sure kung affected ba ang BTC, unless siguro kapag nagkaroon pa pag may nakita pang problema sa Binance, medyo baka apocalypse ng crypto yun, kasi pinakamalaki na si Binance, no. Maraming gumagamit ng Binance. So tingin tayo ng
DXY, ganun pa rin naman ang DXY. Nasa ilalim, pero andito tayo sa isa sa mga pinaka-importanting support. Punta tayo na weekly. Meron tayong weekly support dito, no, na mga recent highs dito na na-break natin, nagdalawang isip dito, push up ulit, then andito tayo sa support na to. So, di natin sure kung possible bang mag-breakdown to. Pero may possibility, since nasa support tayo, mas ang bias natin dito bullish. So, kapag bullish ang bias natin, expect natin sa mga riskier assets, bearish. Okay, itong S&P 500, malakas pa, no? Malakas pa. Sa BTC naman, hindi euro, BTC, balimbing, hindi sure. Hindi pa siya sure, no? Ando doon pa rin tayo sa 38k na target na potential, no, na 1.618. So papakita ko lang ng bilis. So ito yun, no, mula dito sa taas, ilalim, papunta sa ilalim, 1.618 pa rin naman tayo dito sa area to, no. Ito perfect to, no, 1.618. Pero 38k kasi, so basically psychological level lang rin naman. So, hindi natin masabi kung third wave ba to, di rin natin masabi kung ano ba tawag dito, kung C wave ba to, no. So ang pinaka point ko lang dito, kung third wave to, pwede tayo maka-expect ng consolidation dito. Consolidation bago mag-break, or pwede tayo magkaroon ng isa pang mas malaking dump dito bago mag-break. Kung C wave siya dito, kailangan maka-expect tayo ng dump dito na medyo malaki-laki ang kakalabasan. So, meron din yung isang situation na na baka nasa bandang 39k pa. Kasi baka hindi pa complete yung 5 waves dito. No, 1 2 3 4 5 dito. So, pwedeng ayun pa rin yung C wave nun. Hindi natin masasabi. Kalabasan dito pa yung C wave, then tsaka palang babagsak. Kasi ang C wave laging 5 waves, no. Sa impulse wave theory naman, pwede natin masabi, pwedeng ito na rin kasi, no, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Ang problema lang dito sa number 3 na to, parang kulang to. Parang kulang kasi dapat 1.618 ang target niyan. So ito 1 fib lang to, no, or wala pang 1.272, parang kulang talaga, no. Pero pag titignan natin ang volume naman, ay na pinakamalaking volume, no, pinakamalaking volume tong pump na to. At kung kumpara natin dito, hindi ganoon kalaki yun to, pero may some sort of volume spike rin siya, no. So madalas kapag may third wave dito natin nakikita yung volume spike, no. Pero in terms of Fibonacci, hindi siya pasok, so medyo hindi ko masyado na pagkakatiwalaan. So hindi ko masasabi ang kaya medyo parang dito na dapat magtatapos, or baka dito pa magtatapos yung yung wave up natin, no? So hindi natin sure kung dito na ba or dito. Kaya ako nag-short dito sa mga area to kasi nagbabakasakali ako na baka ito na, no? So nabigyan naman ako ng parang idea na mukhang ito na, pero hindi siya actually nag-fruition, no? So, magre-re-enter sana ako dyan kasi makita naman natin yung volume pataas, no? Kaso, may news kasi rin dito, no? May news rin kasi dyan. So, hindi natin masasabi. So, inaabangan ko tong retest na to, no? Na kung, since nabingwit ako dito, aabangan ko sana tong retest na to. Kaso, hindi nangyari. At nag-breakout na naman siya with high volume. Ito, with high volume. Pwede natin ma-expect na aangat na naman dito sa mga parts na to, no? Hindi natin sure kung saan banda. Ayun nga, most likely baka hindi ko lang sure kung possible bang may apat na top, no, na quadruple top, alabasan. Kasi madalas kapag may pang-apat na push sa sa resistance or sa support, madalas nagbe-break na yun. So may higher chance na baka pag nag-push up tayo dito, baka mag-break to, alabasan. Okay? Or pwede rin, baka lower high na ito ang susunod, no? Kasi meron na tayong some sort of potential first, actually dito yung first wave, no? Potential first wave, A, B, C, potential. Then meron tayong
mini first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave para sa bigger third wave, no? So, or C wave din natin masasabi. So, pwedeng A, B, C, or pwedeng 1, 2, 3, then may 4, 5 pa, hindi natin masasabi, okay? So, at least dapat magkakaroon to ng ano, no? Correction. So, either dito na mangyayaring correction after neto, or baka sa higher targets pa mangyayaring correction sa 39K hanggang 41K. Kasi, so bakit dun, no? Pakita lang natin, last one, bago natin end yung video. Kasi natin ang volume. Meron tayong napaka-importanting Fibonacci target dyan. Sa taas hanggang sa ilalim. Kapag may corrective move or correction na ginagawa ang BTC, ang pinaka-magnet niyan yung 618. Okay? So, hindi natin sure kung etong 618 na to ay corrective move lang ang gagawin. Kasi kapag nag-break to, pwede natin masabi bull market na. Pero, meron pa tayong mga mini resistance pa dito, Isa to sa mga, mga kailangan natin abangan rin. Pero, mas mataas na probability na bull market na kakalabasan. Okay? So, ang pinaka-concept nito, so, ano pala, minessage pala ako ng isa sa mga nanood ng videos ko dati. Or actually, baka hanggang ngayon, dati ko pa kasi pinag-uusapan to na may possibility. So, bubarin ko lang to saglit. Last na to. May possibility kasi na meron na tayong some sort of 5 wave counts dito. Actually, di ko kailangan i-zoom out ng malayo to. Na kapag nakakabot tayo ng 5 wave counts dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. Kailangan natin mag-correct ng 3 waves. Ang problema dito sa push down ng ABC na to, parang sobra. Parang sobra to. Ibig sabihin, meron tayong 5 waves most likely dyan. At nangyayari lang yung 5 waves na ganito kapag meron tayong matawag doon yung zigzag correction. Ibig sabihin, ang itsura dapat ng zigzag correction ganito. Meron tayong A wave, B wave, at C wave. At lahat to, itong A wave 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. At yung C wave, ganito rin ang itsura. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung B wave, 3 waves lang rin. Meron tayong maliit na A, B, C. Okay? So, ganun ang itsura ng zigzag correction. So, ang pinaka nagme-make sense lang na corrective move dito, kung ganito ang wave count, or kung sabihin natin zigzag correction nga talaga ang gagawin nito, baka ganito yung ABC correction nito of some sort. Meron tayong A, meron tayong B na flat correction, yung yung ABC na flat lang, yan. Then meron tayong C wave dito. After nyan, baka magkaroon tayo ng impulsive move to the downside. Okay? Dati ko pang pinag-uusapan to, hindi lang ako nagda-dive deep dito sa idea na to, Pero actually, akala ko ako lang nakakita nito. Oops, sorry. Akala ko ako lang nakakita nito, pero apparently, mga ibang tao rin pala may some sort of idea na baka mangyari to, Pang aware lang, na meron tayong mga lower targets sa ganitong klase, Pero hanggang nasa bullish targets tayo. Nasa tayo, above ng etong teka lang, burahin ko lang to saglit, Ato, nasa ibabaw tayo nito. Actually bullish pa yan, okay? So, kailangan lang mag-fruition na ito. Meron tayong first wave, second wave, potential third wave, fourth wave, fifth wave. Kailangan lang gumanyan. Kailangan lang talaga makita natin yung lagpas ng 41K, Lagpas 41K at least para lang masabi natin, okay, yung bull market na, pwede na tayo tumingin ng alts. Okay, so ay lang yan yung gusto ko i-point out, Pero yun nga, medyo nahihirapan yung BTC dito sa part na to, Ito, sa part na to, sa 38K area. So, lahat ng yan, probabilities, wala tayong guarantee. I-check lang natin kung ano pinaka best option, pinaka best na probability na binibigay sa atin ng BTC, So for example ito, yung short ko dito is mga highest probability na pwede tayo mag-short dito sa mga area to. Nagkaroon ng dump, ang problema lang, nag-greedy ako dito sa banda dito kasi dinagdagan ko agad. At winick up ako, So nawalan rin ako ng posisyon.
So ayun lang siguro ang update natin na nasa gitna tayo ng price action ngayon. Wala tayo sa resistance, wala na tayo sa support. Okay? So medyo wala tayo mabibigay na type of trading idea dyan sa current price natin. Pero ganun din, kapag umabot tayo dito, pwede tayo mag-short ulit. Kapag umabot tayo dito, pwede tayo mag-long. Stop loss lang, stop loss. Then goods ang trades nyo nga labasan, no? So kapag nagkamali tayo sa trades natin, edi okay lang, hindi tayo nagkaroon ng malaking loss. Okay, so ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.